Gemini, ito na yung reading mo for this week. Kamusta naman? Sana kayong lahat ay okay. I'm Purple Teen, by the way. Sa mga bago dito, don't forget to subscribe, like, follow. Alamin natin yung mga ganap, mga mensahe para sa inyo this week. Maraming salamat kung matagal na po kayong sumusubaybay ng mga readings ko. Sobrang na-appreciate ko po yan. Malaking tulong po yung mga palaging nag-share ng mga readings, yung mga hindi nag-skip ng ads, mga nag-avail ng membership subscription, mga nagbibigay ng star super thanks, pati na rin yung mga nag-avail ng private reading. Speaking ng private reading, yung mga interesado mag-book, mag-inquire, pakitignan na lang po yung mga nakalagay sa description. For your overall energy, you have new moon, eclipse. For what to expect or the unexpected, meron kang full moon in Virgo. And para sa iyong outcome naman, you have mutable moon. Para sa mga Lenormand cards mo, meron kang Garden, Heart, Tree, Clouds, tsaka Crossroad. Kung may iligay sa numbers, note nyo na lang yung mga numbers dito. May 20, may 24, may 5, may 6, may 22. Okay, yung overall energy mo ay may kinalaman sa pagbabago, Gemini, pero hindi ito basta-basta pagbabago. Ayan o. Expect powerful change. So, mukhang bonggang transformation itong paparating sa'yo this week. Overall, yan yung pinaka-energy ng week na ito. And then, when it comes dun sa what to expect or the unexpected, you are good enough. Okay, so I think you can manage kung ano mang transformation or challenge yung darating sa'yo. At if you're feeling down, you should think positively tungkol sa sarili mo. Baka kasi nagkakaroon ka ng mga self-talk. Oo. At yun ay nakaka-influence ng malaki sa kung ano yung mga naa-attract mong events ganap sa buhay mo, Gemini. So, you need to regain your strength, your power, your confidence, self-esteem. And as usual, kahit ano nga yung paparating sa'yo, I believe you can manage, magagawan mo ng paraan. Sapat ka. Nasa sa'yo lahat ng kailangan mo para sa sitwasyon na kakaharapin mo. Kaya wag na wag kang magnenega thinking or self-talk. Kasi kung ano man yung kakaharapin mo, carry bells mo yan. No? Ayan. As usual, magagawa at magagawa mo to. As usual, masusurvive mo to. And you are good enough. Hindi mo dapat isipin na may something na mali sa'yo, na hindi ka ganito, ganyan, hindi ka enough, no? So, importante yan. Pagdating sa magiging outcome nitong week na to, saan pupunta tong mga to?
Mababago at mababago. Very, very powerful. Nothing is yet set in stone, Gemini. Kaya kung ano man yung mga nagaganap sa'yo, nung mga nakaraan, yung mga nagaganap sa'yo ngayon, wag na wag mong iisipin na hanggang doon na lamang yun, hindi na magbabago yun. Kasi meron at meron ka pang magagawa sa sarili mo, sa sitwasyon mo. And doon ka magfo-focus. Ayan o, nothing is yet set in stone. Anytime, pwede pang may mangyari. Anytime, pwede pang may mabago. Dito sa situation na to. Ayan o, mutable. And you are also a mutable sign, diba? Sorry naman guys, kasi I'm no expert pagdating sa astrology. Kaya wala akong ma-share sa inyo pagdating dyan sa mga bagay na yan. Ginagamit ko lang ano yung interpretation ko, pakiramdam ko during the reading. Excuse me naman at nasamid ako. So mukhang merong socializing this week or outdoor event. Pwedeng may kinalaman to sa trabaho, sa negosyo, pwede din namang hindi. Pwede lang meron kang pupuntahan dito na pwedeng maraming tao, may handaan. Hindi ko alam kung anong occasion. Reunion man to, wedding, or event wherein maraming tao. Ayan o, may networking. Basta outdoors at saka maraming tao. Occasion man ito or something na related sa creative or work or business. Uy, may mga matters of the heart dito, Gemini. It could involve yung mga significant other mo, family, friends, kasi hindi lang naman limited yung love sa jowa, diba? Oo, pero may expect na may mga romantic encounters, especially kung may dadaluhan ka ng mga socializing. Ayan. Pwede kang may mamimit, makakakwentuhan, magkakaroon ng introduction, pag-interest sa isa't isa. Pero pwedeng light-hearted since meron ditong infatuation lang. So, kung ano man yung mga pambobola sa'yo, if ever may mamit ka, alam mo yun, kung masyadong mag-seryoso or maniwala ka agad doon kasi pwedeng hanggang dun lang yung sa occasion na yun. Okay? Kasi nga, infatuation lang eh. Kung may mamit ka man at mag-continue kayo, siguro hindi siya maganon kalalim or pwedeng hindi ma-develop yung yung relationship since mababaw lang naman yon. And yes, kasi sa love life mo ayan may flirtation, may hook up. So pwedeng talagang related siya dun. Pwedeng na-meet mo sa club, sa isang event, whatever. And balik tayo dito, you have the 3. Wow, the 3 is about health, stability, roots, family. So there is growth this week, kaya maganda yung prospect when it comes to sa personal development mo, ano man yung ginagawa mo, or if you're working on something, or meron kang, especially sa health mo, maganda. So all is well, ibig sabihin wala namang problema when it comes to health. Meron ding something about spiritual. Pero ang importante dito yung growth yung improvement yung magandang pagbabago. So isa yon. When it comes to kasi health ay itong 3 minsan sa money rin yan or career. Okay, kung ito ay negosyo, career, ibig sabihin yumayabong, mas nagiging matatag, mas lumalago, nag-i-improve, umaangat, no? So, maganda ganun din yung health. Kung meron mang nagkasakit dito, ibig sabihin, nag-i-improve na yung health, nakaka-recover na. Or maybe, excuse me, nawalan akong boses. Or maybe, meron ditong binabanggit na may kinalaman sa past. O baka naman past person will try to reconnect sa'yo. No? O, kasi may heart matters dito, may connection, may relationship. So, pwede. Baka may encounter with the past person.
Tapos clouds, ito yung mga temporary situation na hayaan mo na, lilipas din naman to. Ibig sabihin, hindi ka magi-stay dito ng matagal. O, pwedeng iba sa inyo, magugulo ang isip ninyo. May distractions. May, something na para sa'yo, hindi ka sure or nalalabuan ka. Kung patungkol man saan ito, o yung iba nakaka-experience kayo ng confusion, alinlangan, doubt, pag-aalala. Oo. Siguro namumroblema kayo about the future since iniisip nyo pwedeng uncertain, ano kaya pwedeng mangyari, ganito, ganyan, yan. So, parang may halo na siyang worrying and anxiety. Pero yun na nga, kung may ma-encounter ka man na problem, huwag kang mag-alala kasi temporary situation lang yan. Diba? Ganon kabilis kasi magbago yung clouds eh. Kaya kung relationship din yan, kung may na-meet ka, diba, sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong pakasiguro doon kasi walang kasiguraduhan yung connection na yun. No? Fleeting lang. Pwedeng infatuation lang, lilipas at lilipas. So, whether may kinalaman sa romance yan o whatever, may something dito na temporary or very fleeting. Tapos, you have crossroad. This is the moment. Itong week na to, Gemini, you need to make a decision or mamili. But, yun nga, dahil nag-aalangan ka, namumroblema ka, unsure ka, yun na yung, doon na papasok yung hesitation. Napaka-importante pa naman nitong crossroad na to. Okay? Yung iba dito, pwedeng may mga bagong paths na mag-o-open sa inyo. Pwedeng iba naman, magpa-part kayo ng ways, whether sa company yan, sa connection. No? Pero meron at meron kang dapat pagdesisyonan, pagpilian. Okay? Whether you like it or not. This week, or bago matapos ng week na to, or at the end of the week. And when it comes to your love life, okay, mukhang matagal naman na kayo, stable kayo until may dumating na seduction dito. Oo. O pwedeng matagal na kayong kasal, matagal na kayong magkarelasyon. Pero may umaaligid na mga temptation. Yung iba dito pwedeng sa trabaho eh. Oh, bahala na kayo mag-identify kung energy mo to, energy ni person. Baka merong ka-opisina tong jowa mo na umikiringking sa kanya, nagpapapansin, nagpapaakit, or nanunukso. Possible na mahulog to sa patibong, maging marupok, magkaroon sila ng hook-up, third party, isa yan sa posibilidad. Pero this is something na hindi magtatagal kung lalandi man siya dyan. Or kung may mamimit kang ang person, ayan, do not expect na stable. Kung kakamit mo pa lang neto, hindi ito magtatagal. Pwedeng hook up lang, baka mamaya magkabigayan na ng bataan, tapos biglang babush, di ba? Kasi mababaw lang. This is mababaw, kaya nga sinasabi doon infatuation lang. Okay? At pwede pang mamit mo, malay mo, narcissist pa tong person na makuha mo. Ayan, mag-ingat ka. You should enable boundaries kasi pwede kang matake advantage, magamit lang netong person na to. Yun yung masaklap dyan, besh. Lalo na kung hindi pa naman kayo matagal magkakilala. At saka sinasabi nga nung clouds dyan, may something na panandalian lang, temporary, lumilitaw din naman dito sa ibang cards mo. No? So, nasa sayo na yan kung mahuhulog ka dyan o mahuhook ka dyan. Kumbaga, ikaw din naman ang talo. Okay? Pagdating sa mga signs, meron kang Virgo. Pwede ring may air, nakapareho mo, Gemini, Libra, Aquarius, or Earth, or Water. Stable when it comes to career, sa pera, ganda. Nakikita ko nga may new adventure, new experience, or new path na tatahakin ka. Ayan na naman yung the Fool, nandyan na naman yung panibagong learnings, experiences, adventure,
no? Whether ito ay may kinalaman sa business, sa love, or sa career mo. At kung titignan mo dito sa dalawang cards na to, parang may dalawang energy na naglulusuban. O possible na magkaroon ng pagsasalubong. Clash. O, baka may makaklash ka na. Papareho mong air sign. Okay, don't rush, Gemini. Sa yun sa advice na napipick up ko rito. Huwag ka padalos-dalos. Huwag impulsive. Especially nga kung may mga bago kang nakikilala dito in business man or love, kasi nga pwede ka matake advantage, no? Huwag kang lulusob sa isang bagay na hindi mo muna inalam ano yung mga pwedeng consequences, wala kang knowledge doon, kasi pwede mong pagbayaran yung consequences or ikapahamak yun. Okay, dahil lang sa pagiging reckless mo, ayun, no? May reckless energy, eh. Carefree, no? Energy. Or happy-go-lucky energy. May matatapos ka this week. Ganda. Wow! So, bukod sa major transformation, major decision, choice, eh, meron kang ma-accomplish this week na malaki. Another milestone trophy para sa'yo. Another achievement. So, congratulations kung ano man tong matatapos mo, makukumpleto mo, or ma-acquire mo. Some of you, hindi pa kayo ready to let go. Ano to? May something dito na ayaw ninyong bitiwan. You're still holding on to this bagay, this situation, or person, o connection. Kasi may pagpapart ng ways dito, eh. At mukhang kailangan nyo nang maghiwalay ng landas talaga, magkanya-kanya, pumili, mag-decide, tahakin yung kanya-kanyang path. So, sa career yan, sa relationship yun, pero merong energy kasi dito ng hindi pa ready mag-give up, mag-let go, bitiwan kung ano man to. Pero this is a card ng stability. Kung ako tatanungin pagdating sa finances mo, walang problema. Okay? Or you could be dealing with someone who is kuripot pagdating sa pera, or someone na may pagka-materyoso, selfish. So, yan yung mga na-pick up ko. Overall pala, ito, sa bottom ng deck mo, you have the Ten of Cups. This is emotional fulfillment. So, this week nakikita ko, happy naman when it comes to family. Ayan, o. Pwedeng may mga marireunite dito. Hindi ko alam kung may uuwi, balikbayan, or magiging magkakasama, bonding ng pamilya. Or merong something ka na matutupad, ma-accomplish para sa pamilya mo. Okay? So, yan yung pinaka-reading mo for this week. Don't forget to leave a like, comment dyan sa baba. Pa-share na rin. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal